Ito mga sir, mayroon tayong unit na Honda Click na i-overhaul. At ito naibaba na yung makina nito. Nagastos nito doon sa unang gumawa mga sir ay 17,000. 17k. Tapos ito yung problema after gawin. Yan mga pusak mga. Yan, narinig nyo yung huni. Parang big bike. Yan, 17,000 yung nagastos nito. Bago daw yung sigunyal, pati black, lahat daw original. Kaya ngayon, i-check natin kung bakit bigla na lang ganyan yung tumunog sa kanya. Yan ang ngayon siya sabi ko mga sir, pagka once na ginagawa lang ng paraan yung sigunyal, ang papalit na ingay yung ganyan. Pero hindi muna tayo magbe-base kasi nga magbabasa sa kung ano yung nangyari dyan dahil di pa natin alam. Bubuksan muna natin, check natin kung brand new ba yung sigunyal nya, kung goods ba yan or ginawa ng parahan. Pati daw yung black original daw, kaya dyan natin makikita. Paghihiwalay muna natin kilometer dito, tingnan natin. Ayan, 130. Malaki na rin, pero nababa na yung makina nito mga sir. At ayun nga, ayaw nang i-accept. Okay, subukan na rin to. Ayaw nang i-accept yung kumbaga back job kumbaga. Sige, iwain mo natin itong mga sir. Maya pakita ko sa inyo yung pagkabubuksan na yung makina para walang daya doon sa video natin. Ito mga sir, pag-iwalay na natin yung o natanggalan na natin yung makina ng sniper at yung chassis nya nilabas na natin, at ito na yung wawalwalin natin mga sir. Yan, walwalin natin yan para ma-check natin yung sigunyal nya kung goods pa ba o kailangan ng palitan. Yan, ito mga sir, pag-iwalay na natin yung makina sa yung chassis at ito wawalwalin na natin ngayon para makita natin kung original ba yung kinabit dito na black set, kasi 17,000 yung nagastos nito mga sir or kung original ba yung sigunyal niya na kinabit or brand new, ganyan. Check natin after natin buksan. Ito na mga sir, pag-ihiwalay na natin yung yung black set niya saka yung head. Ayan, dito natin makikita kung talagang original yung kinamit kasi 17,000 kasi yung nagastos nito mga sir. Sige, ayun basa yung hindi maganda ang sunog nito. Kaya yung sinabi ni may-ari na hindi daw nawawala yung usok, na kahit na bago na daw yung black, hindi nawawala yung usok. Yan. Sunod naman natin itong itong papukan mo na rubber mallet. Okay. Nagyan ang gasket. Nga, yeah. May gas. Sige. Check natin mamaya yan. Sige, tanggalin mo na yan. Itaw yan. Tapos susunod naman natin itong sigunyal nya. Diyan yung nanggagaling yung yung tunog big bike nya. Tanggalin natin. Okay, ma'am. Okay. Ayan, tanggalin natin isang side at lalagyan natin dito. Ayan, para mailabas natin. Nakikita nyo yun, yung piston niya mga sir. Bago pa.
tapos sumausok. Tapos tunog big bike. Kaya tanggalan na natin yung sigunyal yung mga sir. Kikita ko naman na original yung kinabit. Original naman mga sir. Kaso maganito. Yung nagpapatunog sa dun sa sumisipol or yung tunog big bike ito. Ito. Kasi meron ding sigunyal mga sir na galing sa Shopee. Ayan mga. Ayan. Okay naman. Wala naman nakikita problema. Bukod lang dun sa bearing. Ayan o. Maganit to mga sir. Ito lang yung papalitan dyan. Original? Ha? Ha? Hindi original? O yan. Shopee. Ganit. Kaya ano, ito yun, may nabibili kasing sigunyal mga sir galing sa Shopee. Kaya siguro ito pinaiwan ng ano ng ilang araw. Dahil siguro baka in order pa ganyan. O di kaya, di ko ano, siguro baka yung ito, yung bearing na hindi magandang klase. Pero ito nakikita ko naman parang original naman. Yung bearing lang. Tapos yung black, ayan. At yung valve seal papalitan natin. Yung piston, siguro ring na lang yung papalitan natin dahil goods naman yung piston. Tapos i-check mo yung black nga niya, yung black. Magalit yan. Papakita ko sa inyo yung gagamitin kong bearing mga sir. Original po yan. Tingnan mo yung black kung may gasgas. Sana. Ha? Okay, okay pa? Bali ano lang. Piston ring saka ano, bearing saka valve seal saka gasket. Papalitan natin sigunyal bearing, piston ring, tapos valve seal, tapos gasket. Yan lang yung gagawin natin dito sa motor na to. Yan, more lang yun. Ang mahal lang dyan yung bearing kasi hindi tayo pwedeng magsabi na mababa kasi nga hindi pare-parehas ang presyo. Kahit try nyo mag-inquire sa mga Honda, hindi sila pare-parehas ang presyo. May mababa, mayroong mataas. Pagka nakabili kayo na mas mababa sa Honda, yun po yung galing sa ano sa ibang bansa, yung hindi sila parehas. May Thailand, ganyan, mayroong Indonesia. Yun yung pinagkaiba nila. Kaya uhugasan muna natin yan. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung piece ang gagamitin, lalo na yung bearing. Yung kwan naman, mayroon tayong pantanggal ng bearing dyan. At panlubog, yun, press ang ginagamit natin mga sir dyan. Panlubog. Kung wala naman kayong panglubog na press, pwede nyo siyang manumanuhin. Alalay lang naman yan kasi hindi naman mahirap tanggalin yan. Okay, pisan mo natin, linisan muna yan. Balikan natin mamaya. Ito mga sir, pakita ko rin pala sa inyo. Na malagitik daw. Ayan. Intake na valve guide. Ayan, yun yung concern pala ni sir na malagitik. Tapos parang mahina hatak. At isa rin yun kung bakit umuusok. Yan yung valve guide. Ang problema natin, pero wala tayong pag-uusapan dyan dahil meron naman akong stock. Kumbaga nililibre ko na yung pag-i-install dyan mga sir, kasama na yun dun sa babayaran niya. Sa overhaul, pisa lang talaga tayo dyan nagkakatalo. 3,000 ang overhaul namin mga sir. Libre na po yung pagpipress, libre na po yung pagtanggal ng valve guide at paghuhuning doon. Kasi pagka bumili ka ng valve guide, lalo na yung sa mga nakasubok dyan nang nagpart ng valve guide, hindi po talaga yan saktong-sakto. Yan. Kaya kami na po yung pinakamura. Pero kung mga sigunyal, papalitan mo ng buo yan, tsaka black, yan, kahit babaan natin libo niya, walang problema. Pero yung maraming gagawin kasi kung ipapapress mo yung sigunyal niyan, magkano ang labor na uli niyan. Kung magpapapalit ka ng ng valve guide, magkano doon labor niyan plus yung valve guide. Hindi, mapapamahal ka lalo. Sa akin nga 13.1 sinisingil ko nga sa mga ganito, brand new at valve seal, labor, langis, ando na lahat sa 13.1 na yun. Click 150 pa yung mga sila kasi magkaiba presyo ng 125 sa 150 na sigunyal hanggang sa black. Kaya hindi po kayo talo dyan.
Ito na mga sir, para ilulubog na natin yung sigunyal. At ito yung bearing na gagamitin natin. 6207 yung size ng bearing na ito mga sir. 6207. Code number, ayan. Original po talaga yung mga sir. Ayan. Goods, original. At tatanggalin natin yung naka-install na na bearing doon na siya yung nagpapaingay na parang tunog big bike. At syempre susunod din natin maya maya yung valve guide naman. Ayan, tatanggalin natin yung bearing na yun na yung dahilan na nagpapatunog big bike. Okay. Bilis lang tanggalin. Ito talagay natin. Lasa mo ano. Ito mga sa ilulubog na natin na. Ito na yung bago nating sigunyal na ginamit natin kanina dun sa press. At gagamitin natin ang butane para may lubog na natin yung sigunyal. Minsan mga sala, mas gugustuhin ko pang gamitan ng ganito kaysa yung pinupuller dito para iangat. Persado kasi yung bearing dun eh. Ito kasi pag pinilit mo, salpak mo lang ganun, hindi na persado yung bearing. Okay, ayan, salpak na natin. Sa loob ng 15 minutes na ginamitan ng butane, salpak mo na siya ng maayos. Tapos palamigin natin yan, lalagyan ng Vita Gray at sasalpak na yung crankcase na isa. Ayan mga sir, ilubog na natin isang crankcase. At ito yung mga pisang gagamitin natin. Ayan. Piston ring, base gasket, saka cylinder gasket. Yan lang yung gagamitin niya dito. Ayan, ito mga sir, bali magpapalit na tayo ng valve guide. Ha? Dalawa na? Sige, dalawin mo na. Magkano? Sige, dalawin mo na. Yan, magpapalit tayo ng dalawang valve guide dyan mga sir. Yan, pakita ko sa inyo yung pinagpalitan. Hindi ko na i-video yung pagtanggal kasi meron na akong video ng ganyan mga sir, para hindi lumabo yung video natin sa motor na to. Yan, ito mga sir, napalitan na natin yung kanyang valve guide. At ito yung pinagpalitan natin. Yan. Isa rin ito sa dahilan ng loss compression. Tapos kahit bago na yung block mo mga sir, umuusok pa rin. Isa rin ito sa mga sa salarin kasi lumalabas na yung langis dito sa valve seal kapag up and down na yung valve natin ay malikot. Kumbaga itong kwan lumalaki lang. Parang diyan na dumadaan yung yung langis. Kaya nagkakaroon siya ng ng usok. Tapos yan, assemble natin to. Dahil malinis naman na to, hindi naman tayo nagpalit ng block kasi nakita naman natin na goods pa, kaya hindi tayo magpapalit dyan. Yan, tapos may matapos na rin to. Assemble mo natin mga sala yung kanyang cylinder head. Bago na rin yung valve seal nyan. Ayun, dalawa valve seal nya. Kasi may sira yung valve seal nya kapag valve guide ang involved sa sira. Tapos na tayo mag-assemble ng ng cylinder head. At ito ilalagay na natin yung piston ring na bago dun sa ring. Ay dun sa piston. Bagong ring. Tapos yung piston nya yun pa rin. Kasi okay pa dahil nga buwan lang yung tinagal nyan. Ayan. Saka may ilalagay natin dito. Huwag yung kalimutan yung dalawang dowel sa baba. Ayan mga sir. Ilalagay na natin yung block. Tapos cylinder head na nagpalit tayo ng valve guide at ito na yung timing natin. Tapos dito kayo mag-timing. Yan, yung kakabit natin yung water pump, tapos cover. Sasabay na rin natin yung drain bolt. Tsaka papatayin na natin para may salpakan natin yan doon. Ito na mga natapos na yung engine at ito kakabit na natin sa chassis nya.
Bali, kakabit mo natin lahat-lahat mga sir para mapa-under natin. Ayan, ilalagay na natin yung oil natin mga sir para mapakrank natin yung makina, mapa-under natin. Gamit ang greasing oil. Yan, greasing oil. Ayan, magandang gamitin yan mga sir, greasing oil. Okay, ayan, bali nalagyan na natin ang oil. Paanda natin saglit para makita natin kung tunog big bike pa ba rin. Ayan, nawala na yung tunog big bike. Okay, patay mo na kasi walang radiator. Balik mo natin yung radiator. Tapos balik natin yung airbox nya para malagyan natin ng ano, para hindi tunog parang singaw. Tahimik na. Hindi na siya di-turbo. Kaso tigas ng ano mo, kable. Yan, wala na yung ngang. Yan. Ito yung may-ari, oh. Lahat ng motor, no? Dami motor, no? Tapos ipapactory reset natin gamit ang diagnostic tools dahil nagtanggal tayo ng mga sensor, at kasama naman din yan sa binayaran ni sir yung paggamit ng diagnostic tools para ma-factory reset natin. Yan, dapat malagay sa langis mga sira, at dapat ay original lahat ang ilalagay nyo para matagal masira, huwag na yung aftermarket. Pero kung talagang no choice, walang pera talaga, kaya pwede naman maglagay na aftermarket, na sa inyo naman yan kung yun ang makakaluwag sa inyo. Ang sa akin lang, gusto ko tumagal yung motor ninyo, kaya mas maganda pa rin yung original. Tapos alagaan nyo na lang sa langis para mas lalong tumagal lalo. After nito, kuha na lang, tapos makakawin na rin si sir na taga kainta pa na dumayod pa dito. Taga kainta to si sir.